King of Gods, Kabanata 1261. Isang pangalan na nagpayanag sa Ziling Zone. Ang mga disipulo ng spiritual race sa ibaba ay agad na nakaramdam ng lakas na imposibleng labanan ang pagdurog sa kanila. Ang kanilang mga katawan ay dumaing habang sila ay nasa bingit ng pag-snap, at ang kanilang mga kaluluwa ay nabugbog at nabarraged hanggang sa punto ng pagkawasak. Si Zhao Feng ay nagdusa sa ilalim ng presyon na hindi mas mababa kaysa sa sinuman. Kung hindi dahil sa kanyang kakilakilabot na pisikal na katawan, matatag na kaluluwa, at proteksyon ng kanyang God Eye, nakayuko na sana siya sa kalahating hakbang na God Lord. Tama. Gusto kong mag-isip ng ilang araw. Halos hindi napigilan ni Zhao Feng ang mga salitang ito mula sa pagitan ng kanyang nagngangalit na mga ngipin. Ang mga salitang ito ay nagpalamig sa puso ng lahat ng naruroon. Ang mga disipulong naruroon ay sinumpa ang pangalan ni Zhao Feng ng maraming beses. Sa kalangitan, maging ang ilang ancient God Elders ay pinawisan ng malamig. Sa harap ng isang half-step na God Lord at ang pressure na ipinalabas niya, tumanggi pa rin si Zhao Feng. Kahit na ang mga ancient God Elders na ito ay hindi nang ahas na gawin ang ganoong bagay. Sa sandaling ito, ang mapang-ipang enerhiya na sumasakal sa mundo ay biglang naglaho. Bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos nito, babalik ako sa liblib na paglilinang. Sa mga salitang ito, nawala ang third elder. Alam niya na talagang tinanggihan na siya ni Zhao Feng, ngunit hindi niya iiba ang pakikitungo kay Zhao Feng dahil dito. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay direktang nakamit ang rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm, kaya hanggat ang spiritual race ay handa na alagaan siya sa pangkalahatan, siya ay magiging isang God Lord nang walang anumang problema. Ang God Lords ay ang pinakamataas na eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods. Zhao Feng kahit isang maliit na pag-asa na maabot ang pinakatuktok ng Ancient Desolate Realm of Gods at maging isang God King. Ngunit dahil ang third elder ng spiritual race ay isang half-step na God Lord, nalaman niyang medyo nakakababa ang pagtanggi ni Zhao Feng. Kaya, nagbigay siya ng dahilan na siya ay abala at maaari lamang bigyan si Zhao Feng ng 3 araw. Kung hindi makakapagdesisyon si Zhao Feng sa lalong madaling panahon, mawawalan siya ng pagkakataong ito. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nagpapataas ng prestihiyo ng third elder ngunit lubos ding nakabawas sa awkwardness na nagmula sa pagtanggi ni Zhao Feng. Nang mawala ang third elder, lahat ng nasa spiritual race ay nakahinga ng maluwag, ang ilang tao ay bumagsak pa sa lupa. Lahat ay may napakakomplikadong tingin sa kanilang mga mata habang nakatingin sila kay Zhao Feng. Sa simula, si Zhao Feng ay tinanggihan ng lahat. Gayunpaman, ngayong direktang nakamit ni Zhao Feng ang rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm, siya ang naging pinakamatalino na henyo ng spiritual race, kaya naiinggit silang lahat. Pagkatapos, tinalo ni Zhao Feng ang isang rank 6 True God ng Life Sacred Land, na dumating bilang isang kasiya siyang sorpresa at mas lalo nilang hinangaan siya. Sa huli, pumunta si Zhao Feng at sinaktan ang third elder ng spiritual race. Matapos ang lahat ng mga kaganapang ito, ang mga disipulo ng spiritual race ay walang ideya kung paano nila dapat tretuhin si Zhao Feng. Napabuntong hininga din si Zhao Feng. Sigurado siyang walang gagawin ang third elder sa kanya, ngunit ang panggigipit na iyon ay isang bagay na kahit siya ay hindi makayanan. Nag-aalala siya na, kung lumipas ang sapat na oras, makikita na ng third elder ang kanyang mga lihim. Brother Feng. Isang magandang figure na nakasuot ng violet ang lumutang sa gilid ni Zhao Feng. Ang taong ito ay walang iba kundi ang numero 1 kagandahan ng spiritual race, si Zhao Yufei. Hindi na nagsalita si Zhao Yufei. Nakatitig lamang siya kay Zhao Feng nang may mapagmahal na mga mata at nakakaakit ng ngiti. Parang hinding-hindi siya magdududa kay Zhao Feng kahit anong gawin niya. Ang saloobin ni Zhao Yufei ay nagpainit sa puso ni Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Yufei ay gumugol ng ilang dekada sa spiritual race, at sa pagtanggi sa third elder ngayon, karaniwang sinasalungat ni Zhao Feng ang buong spiritual race. Habang pinagmamasdan ng lahat ang diyosa ng kanilang mga puso na napakalapit sa ibang lalaki, lahat ng uri ng damdamin ay bumalot sa kanilang mga puso. Sa di kalayuan, sina Kwasi God Luoyu at Wei Qingying ay tumingin kina Zhao Feng at Zhao Yufei na may hindi maipaliwanag na damdamin sa kanilang mga puso. Sa simula,
Itinuring nila si Zhao Feng bilang isang tool para pagtawanan si Zhao Yufei, ngunit ngayon, si Zhao Feng ang pinaka-nakakasilaw na henyo ng spiritual race. Gustuhin man nilang makipagrelasyon sa kanya ngayon ay hindi nila magagawa. Whoosh! Ang ancient god floating spirit ay naanod pababa. Zhao Feng, nagkita na tayo sa wakas. Ngumiti ang ancient god floating spirit. Dapat kong pasalamatan si Senior sa pag-aalaga kay Zhao Yufei sa spiritual race sa mga nakaraang taon. Magalang na yumoko si Zhao Feng. Ang ancient god floating spirit ay walang iba kundi ang miyembro ng spiritual race na bumaba sa continent zone upang kunin si Zhao Yufei. Hindi siya maaaring kalimutan ni Zhao Feng. Zhao Feng, isa ka na ngayong core disciple ng spiritual race. Bakit hindi ka lumipat sa tabi ni Zhao Yufei? Nagniningning ang mukha ng ancient god floating spirit. Master. Namula si Zhao Yufei sa lilim ng isang hinog na mansanas. Susubukan na lang ngayon ng spiritual race na panatilihin si Zhao Feng, hindi subukang hadlangan ang kanilang relasyon. Mabuti naman. Walang malasakit na tango si Zhao Feng. Sinundan ni Zhao Feng ang ancient god floating spirit at si Zhao Yufei sa teritoryo ng mga core disciple. Naghiwa-hiwalay din ang mga periphery disciple. Lahat ng nangyari ngayon ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa kanilang isipan. Whoosh! Sa sandaling ito, dumating ang isang kabataang may gintong damit na nagpapalabas ng mga alon ng marilag na dignidad. Jin Wei, ano ang sitwasyon? Ang batang ito na nakasuot ng gininto ang damit ay medyo kamukha ni Jin Wei, ngunit may talas sa kanyang mukha. Big Brother, ngayon ka lang nakarating. Namiss mo ang isang magandang palabas. Sinabi ni Jin Wei sa kanyang Big Brother Jin Kun ang lahat ng nangyari. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay may bloodline ng spiritual race at isang natatanging henyo ng nakaraang henerasyon. Siya ay kasalukuyang eksperto sa Ancient God. Rank 6 True God. Bakas sa mukha ni Jin Kun ang pagkagulat na hindi makapaniwala. Totoo iyon. Kahit ang Third Elder ay gustong kunin siya bilang isang personal na disipulo. Alam din ni Jin Wei na ang kanyang kapatid ay may mapagmataas na personalidad at hinding-hindi naniniwala na ang isang tagalabas ay may kakayahang direktang maging isang rank 6 True God. Ang batang iyon ay talagang naglakas loob na tumanggi sa Third Elder. Malamig na ngumuso si Jin Kun sa sama ng loob. Talagang pinalampas niya ang isang magandang pagkakataon. Kung siya ay naging disipulo ng Third Elder, walang sino man sa spiritual race ang mangangahas na pukawin siya, ngunit pinilit niyang tumanggi. Sabi ni Jin Wei na nalilito. May pagkakataon. Gusto kong makita ang taong ito. Ang mga mata ni Jin Kun ay kumislap sa isang matalim na liwanag. Noon pa lang, inirekomenda siya ng ninuno ni Jin Kun sa Third Elder sa pag-asang kukunin ng Third Elder si Jin Kun bilang isang disipulo, ngunit sinulyapan lang siya ng Third Elder bago tumanggi sa ideya. Ngayon, personal na hiniling ng Third Elder kay Zhao Feng na maging kanyang disipulo, ngunit tinanggihan siya ni Zhao Feng. Dahil dito ay nag-alab ang puso ni Jin Kun sa kawalan ng katarungan. Pagdating sa kanyang bagong tirahan, pumasok si Zhao Feng sa isang panahon ng pag-iisa. Katatapos lang niyang pumasok sa Ancient God Realm, ibig sabihin, ang kanyang paglilinang ay lubhang hindi matatag. Kakailanganin niya ng maraming oras para patatagin ito. Bilang karagdagan, naintindihan niya ang ilang mga bagay sa pamamagitan ng mga laban kanina. Sa ibabaw, isa akong rank 6 True God, pero isa na talaga akong Ancient God. Ito ang magiging trump card ko. Si Zhao Feng ay may kalmadong tingin sa kanyang mukha. Siya ngayon ay protektado ng 5 star na paksayon na spiritual race. Gayunpaman, ang talento at potensyal na ipinakita niya ay masyadong nakakagulat, ibig sabihin ay maaaring makatagpo siya ng ilang hindi inaasahang panganib. Habang naglilinang, sinimulan din ni Zhao Feng na pangalagaan ang Black Destruction Serpent Dragon. Guro, babalik ako sa aking pinakamataas na lakas sa lalong madaling panahon. Magalang na sabi ng Black Destruction Serpent Dragon. Ito ay naglilinang sa space-time robe sa buong oras na ito at walang alam tungkol sa kung ano ang nangyayari sa labas. Kaya, nang si Zhao Feng ay nagsimulang maglabas ng aura ng isang ancient god sa sandaling siya ay pumasok, halos natakot ito sa kanyang talino.
Pagkatapos ay nalaman nitong si Zhao Feng ay direktang nakamit ang antas ng Ancient God at naging labis na magalang sa kanya. Manam. Tumanggo si Zhao Feng at pumunta sa sarili niyang cultivating area. Habang nabawi ng Black Destruction Serpent Dragon ang lakas nito, naglilinang din ito ng mga bagong bagay. Sa oras na bumalik ito sa kanyang tuktok, tiyak na mas malakas pa ito kaysa noon. Bilang karagdagan, hindi niya alam kung anong uri ng mahalagang mapagkukunan ang natanggap ng Black Destruction Serpent Dragon mula kay Zhao Wan, ngunit ang bloodline ng Destruction Dragon race nito ay mukhang mas makapal. Siyempre, ito mismo ang gustong makita ni Zhao Feng. Kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi makakasabay sa kanya, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Sinulyapan ni Zhao Feng ang kulay abong itlog sa tabi niya. Niloko ako ng magnanakaw na pasang ito. Nawalan ng masabi si Zhao Feng. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagsabi na ito ay papasok sa Heavenly Divine Realm, ngunit kailangan bang maging isang itlog ang pagpasok sa Heavenly Divine Realm? Kailangan ba talaga ng ganito katagal? Sa sandaling ito, wala talagang pakialam si Zhao Feng sa mga ganoong bagay. Gusto lang niyang makita kung ano ang magiging hitsura ng maliit na magnanakaw na pusa kapag ito ay lumabas sa itlog. Ipinikit ang kanyang mga mata, pumasok si Zhao Feng sa isang cultivation state. Isang walang katulad na henyo na naging rank 6 true god sa iisang tagumpay ay lumitaw sa spiritual race. Ang balitang ito ay agad na dumaan sa Ziling Zone, na nagpakawala ng isang napakalaking lindol. Ang direktang pagiging isang rank 6 true god ay bagay ng mga alamat, na walang name-verify na kaganapan na umiiral sa talaan. Walang inaasahan na ito ay tunay na mangyayari. Siyempre, ang karamihan sa mga tao ay nag-alinlangan sa balitang ito. Kung tutuusin, walang maniniwala sa ganoong kalokohang bagay maliban na lang kung personal nilang nasaksihan ito. Pagkalipas ng ilang araw, nagpadala ng mga tao ang ilan sa pinakamataas na pangkat na may 4 na bituin na malapit sa spiritual race upang bumisita. Gayunpaman, si Zhao Feng ay nagkataong nasa gitna ng pag-iisa sa oras na ito. Kaya, wala ni isa sa mga bisitang ito ang nakakita mismo kay Zhao Feng. Bilang resulta, lahat sila ay naniniwala na ang henyong ito ay gawa-gawa lamang ng spiritual race. Ang layunin ay natural na takutin ang Blazing Gold Race. Ang Ziling Zone, Blazing Gold Race. Malalim sa ilalim ng lupa, sa isang lihim na bulwagan na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag, ang itaas na echelon ng Blazing Gold Race ay nagtipon. Ang mood sa bulwagan ay labis na mapang-api, na ang lahat ay nakatuon sa isang tao. Takot sila na hindi man lang sila ng ahas na huminga ng malakas. Isang makapangyarihang matanda ang lumutang sa hangin, ang kanyang tila bakal na katawan ay nagliliyab sa gintong apoy. Siya ay isang kalahating hakbang na Godlord. Ipaliwanag ang sitwasyon. Biglang sinabi ng half-step na Godlord of the Blazing Gold Race. Batay sa mga ulat ng ating mga especially iya sa spiritual race, talagang mayroong isang tinatawag na Zhao Feng na nagawang maabot ang rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm sa kanyang tagumpay. Sabi ng isang medyo may edad na lalaki sa ibaba. Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng pag-uusap sa bulwagan. Maging ang mukha ng kalahating hakbang na Godlord ay naging malungkot. Ang batang ito ay hindi maaaring iwanang buhay. Kailangan siyang tanggalin, kung hindi, ang Blazing Gold Race ay hinding-hindi makakapagpahinga ng maluwag. Lumitaw ang walang awa na mga ekspresyon sa mukha ng ilan sa mga miyembro ng upper echelon. Direktang nakamit ang rank 6 nanograms Heavenly Divine Realm. Isang tagalabas. Mahinang tanong ng half-step Godlord Elder. Tama. Tila, para sa kapakanan ng paghabol kay Zhao Yufei, ang taong ito ay pumasok sa spiritual race bilang isang worker disciple. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lahat ng nalalaman niya. Subaybayan itong si Zhao Feng. Subukang akitin at kunin siya, at kung tumanggi siya, patayin siya. Malamig na sabi ng kalahating hakbang na Godlord. Sa space-time robe, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Kailangan kong maghanap ng mga bagong pamamaraan ngayon, kung hindi ay magiging masyadong mabagal ang aking cultivation speed. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Dati niyang nilinang ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Golden Kun Sacred Lightning Body, ngunit pareho silang kompleto at hindi na posible na linangin.
Master, hindi na kailangang mag-alala. Ang spiritual race ay isang 5-star na paksayon, at ikaw ang pinakamatalino nitong henyo. Mag-aalok sila ng anumang pamamaraan sa iyo na mangyayari upang mahuli ang iyong mata. Magalang na sabi ng Black Destruction Serpent Dragon. Tumango si Zhao Feng at naghanda na umalis para mahanap niya ang spiritual race para sa angkop na pamamaraan. Ngunit sa sandaling ito, nakatanggap ang kanyang kaluluwa ng isang agarang mensahe. May problema si Zhao Wan. Nanlamig ang mukha ni Zhao Feng sa pagkabigla, at agad niyang ipinadala ang kanyang isip sa parang panaginip na silver ball sa kanyang God Eye Dimension. King of Gods, Kabanata 1262. Pagpigil sa Ancient Dream Realm. Sa gitna ng isang napakalaking pinaso na bunganga sa Ancient Dream Realm. Swish! Biglang lumitaw ang figure ni Zhao Feng. Instant movement. Sa sandaling dumating siya sa Ancient Dream Realm, agad na ginamit ni Zhao Feng ang instant movement para tumalon sa kalawakan. Lumitaw si Zhao Feng sa kalangitan 500,000 li ang layo. Ang aking instant movement ay maaari na ngayong maglakbay ng 500,000 li. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Ang pagpasok sa Heavenly Divine Realm ay isang proseso kung saan ang isang tao ay nakipaghalos sa langit at lupa at patuloy na nauunawaan ang kanilang mga prinsipyo. Sa puntong ito, ang space intent ni Zhao Feng ay maayos na umabot sa level 5 habang ang kanyang 5 elements intent at wind lightning intent ay umabot na lahat sa level 4. Ang kanyang lightning intent at metal intent sa partikular ay nasa bingit ng maabot ang level 5. Naramdaman din ni Zhao Feng na maaari siyang makiisa sa mundo anumang oras at gamitin ang kapangyarihan ng Ancient Dream Realm para madagdagan ang kanyang lakas. Kung makikilala niya ang kanyang sarili sa kontrol ng enerhiya ng Ancient Dream Realm, maaari niyang dagdagan pa ang distansya na maaaring ilakbay ng kanyang instant movement. Swish! Isinuot ni Zhao Feng ang space-time robe. Isang malalim na space intent na nakakabit sa kanyang katawan, na dinadala ang sarili niyang space intent sa malapit sa level 6. Sa kanyang paglalakbay, patuloy niyang naiintindihan ang space intent at ang mga prinsipyo ng Ancient Dream Realm. Unti-unti, ipinadala ni Zhao Feng ang bahagi ng kanyang isip upang makiisa sa Ancient Dream Realm. Sa sandaling ito, tila naging langit si Zhao Feng at nagawang tingnan ang kanyang sarili sa paglalakbay. Buzz! Ang bahaging ito ng kanyang isip na pinagsama sa Ancient Dream Realm ay maaaring kontrolin ang enerhiya ng mundo, kabilang ang kalawakan. Agad na naramdaman ni Zhao Feng na bumagsak ang paglaban sa kanyang instant movement, na parehong tumataas ang distansya at katatagan ng spatial passage. Sa ganitong paraan, mabilis na naglakbay si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm. Hindi man lang umabot ng 5 araw bago niya narating ang lokasyon ni Zhao Wan. Batay sa balita na ipinadala ni Zhao Wan, ang mga sinaunang hayop na nasa ilalim ng kanyang kontrol ay tila nagudyok sa ilang makapangyarihang pangkat ng Ancient Dream Realm. Medyo malungkot na ekspresyon si Zhao Feng. Si Zhao Wan ay kasalukuyang mayroon lamang lakas ng rank 4 quasi-god. Hindi niya makontrol ang sinumang napakalakas. Pangunahing umasa siya sa napakaraming mga sinaunang hayop upang himukin ang kanyang pagpapalawak sa Ancient Dream Realm. Gayunpaman, kapag ang isang kalaban ay nasa isang tiyak na antas ng lakas, ang mga numero ay naging walang kabuluhan. Bumalik ka. Inutusan ni Zhao Wan ang mga sinaunang hayop na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa likuran niya, isang malawak na kawan ng mga sinaunang hayop ang galit na sumugod. Ang bawat isa sa mga sinaunang hayop na ito ay nakarating sa True God, at ang kanilang bilang ay hindi mabilang. Ngunit sa sandaling ito, lahat sila ay may takot sa kanilang mga mata. Hindi tayo hinahabol ng Blood Flame Killing Race ng buong lakas nila. Parang pinaglalaroan tayo. Isang phoenix-tailed bird na kumikinang na may kulay lila na apoy ang nagsalita sa malinaw at malutong na boses. Ang phoenix-tailed bird na ito ay walang iba kundi si Little Ling. Habang pinalalawak ni Zhao Wan ang teritoryong nasasakupan niya at malapit nang marating ang phoenix-tailed bird race, pumunta siya at kinuha si Little Ling. Ang kanyang cultivation ay sa isang rank 6 True God, na ginagawa siyang isa sa pinakamalakas na eksperto sa kawan ng sinaunang hayop na ito. Ngunit kahit isang rank 6 True God ay maaari lamang tumakas sa oras na ito. Boom! Sa likod ng panahon,
Isang pulang ulap na namumula sa apoy at naglalabas ng nakakatakot na presyon ay patuloy na sumusulong. Malalaman ng isang tao ang mga figure ng ilang malalaking kilan sa gitna ng pulang ulap na ito, ang kanilang mga katawan ay ganap na nagninangas. Iron Fire, sobrang boring talaga. Bakit hindi na lang natin silang lahat patayin? Siguradong wala dito ang taong hinahanap ng Patriarch. Isang pulang kilin na may sirang sungay ang nagbigay ng masamang ngiti at iniluwa ang nakakapasong gout ng apoy. Huwag kang masobrahan. Kumpletuhin mo lang ang misyon ng Patriarch. Walang pakialam na sagot ng isa, mas malaking pulang kilin. Ang Red Flame kilin na ito ay tiyak na eksperto sa Ancient God na nakipaglaban sa 3 Sacred Lands at Jiaofeng para sa kayamanan. Kalokohan, hindi man lang natin sinalakay ang teritoryo nila. Inatake lang nila tayo ng walang dahilan. Galit na sabi ng isang napakalaking hugis buwaya na sinaunang hayop sa tabi ni Zhao Wan. Maliban sa lugar na ito, ang mga puwersa ni Zhao Wan sa ibang mga lugar ay pinipigilan din ng Blood Flame Killing Race. Zhao Wan, bakit wala pa siya? Tanong ni Little Ling. Ang siya na binanggit ni Little Ling ay natural na si Jiaofeng, ang tunay na Panginoon ng lahat ng sinaunang hayop na ito. Ngunit ang panganib sa pagkakataong ito ay hindi maliit na bagay. Kahit na dumating si Jiaofeng, wala pa ring pag-asa. Nandito siya. Mahinahong sabi ni Zhao Wan. Nang malapit nang dumating si Jiaofeng, tumigil si Zhao Wan sa labis na pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, anuman ang panganib na makaharap, maaaring ilayo siya ni Jiaofeng. Nakakalungkot lang ang mga sinaunang pangkat ng hayop na ito na nagawa niyang kontrolin ng napakahirap. Ilang milyong li ang layo, si Jiaofeng ay lumutang sa hangin. Sa kanyang pangunahing kontrol sa Ancient Dream Realm, malinaw niyang nakikita kung ano ang nangyayari mula sa distansyang ito. Siya yon. Medyo nagulat si Jiaofeng. May malalim na impresyon si Jiaofeng sa Red Flame Kilin sa pulang ulap na iyon. Nang bumukas ang lihim na dimensyon na iyon sa loob ng Ancient Dream Realm, biglang umatake ang Red Flame Kilin, na naging dahilan upang magsanib ang lahat ng elite na True Gods ng 3 Sacred Lands upang labanan ito. Sa oras na iyon, hindi man lang nang ahas si Jiaofeng na lumapit sa larangan ng digmaan. Mukhang nasaktan ni Zhao Wan ang isang top-notch na 4.5 bituin na paksayon sa pinakamaliit. Bahagyang napangiwi si Jiaofeng. Kung ito ay isang ordinaryong pangkat na 4.5 bituin, maaaring umasa si Jiaofeng sa kanyang kalamangan sa Ancient Dream Realm upang lutisin ang krisis at marahil ay kontrolin pa ang paksayon. Gayunpaman, ang isang makapangyarihang pangkat na 4.5 bituin ay hindi magkakaroon ng isang bagay na kasing simple ng 2 o 3 Ancient God. Maaari pa silang magkaroon ng rank 8 at rank 9 Ancient Gods. Isang hakbang lang ang kaya niyang gawin. Maliban kung talagang kinakailangan, ayaw ni Jiaofeng na iwanan ang sinaunang kawan ng hayop na ito. Jiaofeng. Si Little Ling, na nangunguna sa kawan, ang unang nakakita kay Jiaofeng. Agad siyang naakit sa magandang buhok at mata ni Jiaofeng. Ang Phoenix-tailed bird race ay isa sa 4 na pinakamagandang lahi ng 10,000 ancient race, at nagkaroon din sila ng matinding pagkahilig sa magagandang bagay. Master. Wala pang kalahati ng napakalaking sinaunang kawan ng hayop na iyon ay magalang na tumawag kay Jiaofeng. Ginamit ni Jiaofeng ang Dark Heart Seal sa kanilang lahat. Good sir, kung mayroon kang anumang mga isyo, mangyaring makipag-usap ng direkta. Inilabas ni Jiaofeng ang aura ng isang Ancient God habang siya ay umuungal. Ang dagandong na ito ay tinamaan ng kapangyarihan ng Ancient Dream Realm, na puno ng napakalaking kapangyarihan at aura. Boom! Ang mundo ay dumagungdong sa ilalim ng pressure na dulot ng mga salita ni Jiaofeng. Maging ang 2 Ancient God sa pulang ulap ay nabigla. Ancient God. Nagulat si Little Ling. Noong nagtatrabaho siya kay Jiaofeng, si Jiaofeng ay isang quasi-god lamang habang siya ay isang rank 5 True God. Ngunit ngayon, sa kanilang susunod na pagkikita, siya ay naging isang rank 6 True God habang si Jiaofeng ay naging isang Ancient God. Iron Fire. Ang lakas ng batang ito ay hindi simple. Malamig na sabi ng kilin na may sira na sungay. Manam. Tumanggo si Iron Fire. Ang enerhiya ng Ancient God ni Jiaofeng ay hindi masyadong malakas, ngunit ang makamundong panggigipit na ginawa niya ay talagang kahanga-hanga.
Bumaba ang tingin ni Ironfire sa spacetime robe na suot ni Zhao Fang. Ang spacetime robe. Isa siya sa mga taong iyon. Nanlamig ang ekspresyon ni Ironfire sa gulat. Ang karamihan sa mga taong iyon ay mga quasi-gods at true gods lamang, na ang pinakamalakas ay ang rank 5 true gods. Gayunpaman, ang taong ito na nakasuot ng spacetime robe ay isang ancient god. Nagawa ba ng may-ari ng spacetime robe na mag-mature ng ganoon kabilas sa loob lamang ng ilang dekada? Unti-unting kumalma ang Ironfire. Kasunod ng utos ng Patriarch, nagpadala siya ng mensahe gamit ang isang lihim na pamamaraan. Ilang sandali pa, isang tinig na napapanahon na ang umalangaw-ngaw sa kanyang kaluluwa. Pumunta ka, labanan mo siya. Nagulat si Ironfire, ngunit hindi siya nagtanong sa kanyang mga utos. Kaboom! Humakbang si Ironfire, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa dugong apoy habang nakatitig kay Zhao Fang. Manam! Medyo nagulat si Zhao Fang. Ang kanyang galit na sigaw na sinalubong ng kapangyarihan ng Ancient Dream Realm ay may sapat na pressure para takutin ang isang ordinaryong rank 7 Ancient God. Bilang karagdagan, ang Blood Flame Killing Race ay malinaw na may kakayahan na habulin at patayin ang grupo ni Zhao Wan, ngunit hindi sila napunta para sa nakamamatay na suntok. Sa halip, pinili ng mga Ancient God na ito na paminsan-minsan lamang umatake at pumatay ng ilang sinaunang hayop. Kaya, hinala ni Zhao Fang na mayroon silang ibang layunin sa hangaring ito. Ngunit ngayon, itong Red Flame Killing ay mukhang handang lumaban hanggang kamatayan kasama siya. Ironfire. Ang kilin na may sirang sungay ay natigilan din at nataranta. Nagkataon lang na hindi pa ako nakikipaglaban sa isang ancient god. Gagamitin kita bilang pagsasanay. Sumabog din ang katawan ni Zhao Fang na may layuning makipaglaban. Sa spiritual race, itinago ni Zhao Fang ang kanyang tunay na paglilinang. Ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap niya ay ang pinakamataas na rank 6 Xiahou Wu. Ito ang magiging unang labanan mula noong siya ay naging isang ancient god kung saan lalaban siya ng buong lakas. Boom! Ang katawan ng Red Flame Kilin ay biglang lumaki ng 12-dosenang beses na mas malaki, na naging isang maapoy na bundok na dumiin pababa kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay hindi nang ahas na maging pabaya. Pinaandar niya ang Sacred Lightning Body at umabant, ang kanyang buong katawan ay kumaluskos ng 5 kulay na kidlat. Maghiwa-hiwalay. Ang mga sinaunang hayop sa paligid ni Zhao Wan ay agad na tumakas sa lahat ng direksyon, sinusubukang makalayo sa labanang ito ng mga ancient god hanggat maaari. Boom! Bang! Nagsagupaan si Zhao Fang at ang malaking Red Flame Kilin. Ang kidlat at apoy ay galit na hamampes sa isa't isa nang maghiwalay ang dalawang figure. Anong malakas na lakas? Naramdaman ni Zhao Fang na kumukulo ang dugo sa kanyang katawan. Sa sagupaan ngayon, maging ang malakas na pisikal na katawan ni Zhao Fang ay nakaramdam ng matinding sakit. Muli, sumisigaw si Zhao Fang habang ipinapaikot niya ang kanyang divine power at intent na enerhiya sa isang napakalaking palad ng liwanag. Nang walang pagpipigil na dapat alalahanin sa labanang ito, ang katawan ni Zhao Fang ay nakadama ng kalayaan at kalmado. 7 uri ng intent. Nanlaki ang mata ni Ironfire sa gulat. Ang mga normal na ancient god expert ay maaaring gumamit ng maraming uri ng layunin, ngunit sila ay bihasa lamang sa isa o dalawa. Gayunpaman, mayroong 7 intent sa palad ni Zhao Fang, at bawat isa sa kanila ay nasa level 4. Boom! Ang Ironfire ay hindi nang ahas na maging pabaya. Pinaganya niya ang kanyang sinaunang bloodline, at ang kanyang buong katawan ay sumabog sa apoy. Ang lakas ng pakikipaglaban ng Ironfire ay dumami nang i-activate ang bloodline ng Blood Flame Kilin Race. Sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang makapangyarihang katawan at sa kanyang apoy, nagawa niyang basagin ang pamamaraan ni Zhao Fang. Napakalakas! Nagawa na niyang maabot ang antas na ito. Ang mga mata ni Little Ling ay kumikinang sa kamangha-manghang liwanag habang pinagmamasdan niya ang labanan sa pagitan ng Red Flame Kilin at Zhao Fang. Ang iba pang mga sinaunang hayop ay natigilan din habang pinapanood nila ang kanilang master na nakikipaglaban sa isang ancient god of the Blood Flame Kilin Race. Boom! Bang! Crash! Sumabog ang kalangitan ng apoy at kidlat habang nagpalitan ng ilang dosenang suntok sina Zhao Fang at Ironfire. Itong batang ito. Ano lang ang nangyayari sa kanya? Nagulat si Ironfire. Sa simula,
Siya at si Zhao Fang ay magkapantay na laban, ngunit pagkatapos ng 10 round, unti-unting nagsimulang makakuha ng kalamangan si Zhao Fang. Pagkatapos ng 20 round, nahihirapan ang Iron Fire na makasabay. King of Gods, Kabanata 1263. God Lord. Si Zhao Fang, na hindi kailanman lumaban ng buong lakas, ay natagpuan ang kanyang sarili na hindi nababagay sa kanyang kasalukuyang antas ng kapangyarihan sa simula ng labanang ito. Maraming mga lugar na nakita niyang mahirap kontrolin. Gayunpaman, mabilis siyang nag-mature at nagsimulang kontrolin ang lahat, kung saan nagawa niyang makipaglaban sa nilalaman ng kanyang puso. Kasama ng mga kakayahan sa pag-unawa at paghatol na ipinagkaloob ng kanyang God's Spiritual Eye, si Zhao Fang ay hindi isang kalaban na maaaring labanan ng ordinaryong rank 7 Ancient God. Siyempre, may isa pang dahilan kung bakit mabilis niyang napakinabangan, ang Spacetime Robe. Ang Spacetime Robe ay isang pinakamataas na kalidad na divine artifact. Ngayon na si Zhao Fang ay naging isang Ancient God at umabot na sa level 5 sa Space Intent, maaari na niyang gamitin ang ilan sa iba pang kakayahan nito. Ang Blood Flame Killing Race ay bihasa sa Fire Intent, at ang kanilang mga pag-atake ay malakas at paputok. Gayunpaman, ang Spacetime Robe ay may kakayahang lubos na mapawi ang karamihan sa kapangyarihang ito. Ang natitirang kapangyarihan sa mga pag-ataking ito ay nagdulot ng kaunting pinsala kay Zhao Fang. Napakalakas ni Master. Habang nakita nila si Zhao Fang na dahan-daang pinipigilan ang Iron Fire, nagsimulang tumawag ang mga sinaunang hayop sa kasiya siyang sorpresa. Tulala si Little Ling. Hindi niya akalain na, sa susunod na pagkikita nila, si Zhao Fang ay magiging napakalakas na kaya lamang niya ito titignan. Ang batang ito ay may Spacetime Robe, kaya ang Iron Fire ay hindi katugma sa kanya. Ang kilin na may sirang sungay ay may malungkot na ekspresyon. Sabay na tayo para harapin ang taong ito. Ang iba pang Blood Flame kilin ay nagsimulang tumingin sa kilin na may sirang sungay. Ako lang sapat na. May plano na ang kilin na may sirang sungay. Bukod pa rito, ang ibang mga miyembro ng kanyang lahi ay walang lakas na saktan si Zhao Fang. Ang mas maraming numero ay lilikha lamang ng mas maraming problema. Aatake siya sa isang mahalagang sandali ng labanan na may pag-asang mabigla si Zhao Fang at masugatan siya ng husto. Pagkatapos ay makikipagtulungan siya sa Iron Fire upang nakawin ang Spacetime Robe. Ngunit sa sandaling ito, isang tinig ang umalangaw-ngaw sa kaluluwa ng kilin. Ang pananatili roon at panonood ay sapat na. Ang boses ay nagpang-inig sa kaluluwa ng kilin na may naputol na sungay. Patriarch. Natural na alam ng kilin kung sino ang eksperto na nag-message sa kanya. Bigla niyang naintindihan kung bakit sumugod si Iron Fire para makipaglaban kay Zhao Fang. Ito ay tiyak na utos ng patriarka. Kahit hindi niya alam ang dahilan, kaya lang niyang sumunod sa utos. Boom! Bang! Inilipat ni Zhao Fang ang kanyang divine power at intent na enerhiya sa isang malakas na palad na nagpalipad ng Iron Fire ng ilang li. Kasalukuyang natatakpan ng mga sugat ang katawan ni Iron Fire, at nagba-flag ang kanyang enerhiya. Masyadong mahina. Bakit hindi ka rin sumama? Ngumiti si Zhao Fang sa kilin na may naputol na sungay. Sa kabila ng sinabi niya, naunawaan ni Zhao Fang na may dalawang dahilan kung bakit madali niyang natalo ang Iron Fire. Una, ito ang sinaunang Dream Realm. Maaaring humiram si Zhao Fang ng bahagi ng lakas ng mundong ito nang may pag-iisip at palakasin ang kanyang mga pag-atake. Ikalawa, ang Spacetime Robe ay isang makapangyarihang depensa na ginawang halos hindi masugatan si Zhao Fang. Siyempre, kung gagamitin din ni Zhao Fang ang iba pang kakayahan ng Spacetime Robe, mas malala pa ang Iron Fire. Brat, huwag kang masyadong mabusog sa sarili mo. Ang kilin, na isinasaisip ang mga utos ng patriarka, ay napigilan lamang ang kanyang galit at nagdulot ng galit na dagandong. Ang salubing ito ay talagang nakakagulat kay Zhao Fang. Ang Blood Flame kilin ba na ito ay titingin na lamang habang ang Iron Fire ay natalo, marahil ay pinatay pa niya. Habang iniisip niya ito, biglang naramdaman ni Zhao Fang ang isang mapanganib at nakakapasong enerhiya. Nakita niya na ang Iron Fire, na pinalipad niya, ay nagsisimula ng bumukol sa kapangyarihan. Ang iskarlata na apoy sa kanyang katawan ay sumabog at pumailan lang, na bumubuo ng isang napakalaking kilin ng apoy na lumamon sa Iron Fire. Ewo!
Umuungol ang Iron Fire nang dumaan ang mabangis na alon ng init sa kanyang paligid at kinulayan ng pula ang mundo. Nakakatakot. Ano ang nangyayari? Ang kanyang lakas ay mabilis na tumataas. Ang mga sinaunang hayop sa paligid ni Zhao-wan ay lahat ay natigilan at nanlumo sa tanawing ito. Ang Blood Flame Killens, sa kabilang banda, ay nasa sabik dito. Lihim siyang tinutulungan ni Patriarch. Ang kilin na may naputol na sungay sa isip ay napansin sa pagkagulat. Ang lakas ng Iron Fire ay mabilis na tumataas, at siya ay nasa bingit ng pagiging isang rank 8 Ancient God. Sa sandaling ito, iniisip pa rin niya, bakit ginagawa ito ng Patriarch? Hindi kaya. Ang kabataang ito ang taong hinahanap ng Patriarch. Boom! Ang patuloy na lumalakas na Iron Fire ay sumunog kay Zhao Feng na parang nagliliyab na araw. Dahil nanghihiram ka ng lakas sa labas, hindi ako magiging magalang. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Feng habang sinimulan niyang iikot ang kanyang space intent. Sa isang iglap, ang maitim na pilak na robe sa kanyang katawan ay nagsimulang lumikha ng mga layer ng spatial blurs na hamarang sa kapangyarihan na lumabas mula sa katawan ng Iron Fire. Swish! Habang lumilitaw ang spatial blurs na ito sa paligid ni Zhao Feng, nawala siya at pagkatapos ay lumitaw sa gilid ni Iron Fire. Inikat ang kanyang 5 elements at wind lightning intent, humampas si Zhao Feng gamit ang isang palad. Ang palad na ito ay napuno ng kapangyarihan ng mundo, na hinaluan ng natural na puwersa ng Ancient Dream Realm. Ito ay mas malakas kaysa sa anumang pag-atake na ginamit ni Zhao Feng. Blazing Dragon Fire. Sa sigaw na ito, isang mahabang pulang dragon ang bumaril mula sa bibig ng Iron Fire. Ang pulang dragon na ito ay hindi kapani-pani walang totoo at nakikita, ang mga kaliskis ng apoy nito ay kumikinang na may pulang ilaw at nag-aapoy sa init. Bumagsak ito sa 5 kulay na palad ng liwanag ni Zhao Feng. Boom! Bang! Sa sagupaang ito, ang palad ni Zhao Feng na may 5 kulay na kidlat ang unang gumuho. Ngunit bago iyon mangyari, ginamit ni Zhao Feng ang kakayahan ng spacetime robe na kumurap sa likod ng Iron Fire. Heaven Engulfing Palm. Ginamit ni Zhao Feng ang spacetime intent para magpaputok ng napakalaking palad na pumuno sa kalangitan. Ang palad na ito ay lumampas sa espasyo upang bumaba sa katawan ng Iron Fire. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng time intent ay lumaganap sa mundo, na nag-aalis ng Iron Fire ng oras upang ipagtanggol o umiwas. Boom! Bang! Ang napakalaking palad ay tumama sa Iron Fire at nagpapahina sa kanya. Wala pa rin siyang laban sa batang ito. Ang kilin na may naputol na sungay ay dilat ang mata at malubay ang panga. Ito ay Iron Fire sa tulong ng Patriarch. Kahit na may spacetime robe ang batang iyon, walang dahilan para maging ganito siya kalakas. Ngunit sa sandaling ito, ang katawan ni Iron Fire ay muling namamaga ng enerhiya. Rank 8 Ancient God. Ang kilin na may sirang sungay ay ganap na natulala. Ang lakas ng Iron Fire ay lumagpas sa threshold na iyon at umabot sa rank 8. May tumulong sa kanya. Namula ang mukha ni Zhao Feng. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Zhao Feng sa pamamagitan ng kanyang kontrol sa Ancient Dream Realm na ang isang eksperto sa napakalayo ay gumagamit ng isang espesyal na paraan upang ilipat ang kanyang enerhiya sa Iron Fire. Ang isang tao na maaaring itaas ang lakas ng isang rank 7 Ancient God sa rank 8 ay dapat na isang rank 9 Ancient God man lang. Biglang natarante si Zhao Feng. Teka, kung gustong makipag-deal sa akin ng taong nasa likod ng kurtina, bakit hindi na lang sila personal na pumunta? Bakit gumamit ng ganitong paraan? Hindi mapigilan ni Zhao Feng na malito. Anuman, siya ngayon ay medyo maingat. Sa sandaling lumitaw ang ekspertong iyon, susugod si Zhao Feng sa tabi ni Zhao Wan at iiwan ang Ancient Dream Realm kasama niya. Blazing Dragon Fire. Ang mabangis na bibig ng Iron Fire ay muling nagsimulang mangalap ng nakakapaso at mapanganib na enerhiya. Agad na nanlamig ang tingin ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, sa wakas ay naging seryoso siya. Buzz. Biz. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay dahan-daang lumingon, ang pilak na mata ay umaagos na may kamangha-manghang at parang panaginip na mga alon ng liwanag. Boom! Isang mabagsik na iskarlata na apoy na dragon ang bumaril mula sa bibig ng Iron Fire.
Ang apoy na dragon na ito ay tila lumabas mula sa isang underworld ng apoy, na nagdala ng nagngangalit na enerhiya habang sumusugod ito kay Zhao Fang. God Eye Disintegration. Si Zhao Fang ay nag-iipon na ng enerhiya para sa kanyang eye bloodline technique, at sa sandaling ito, ang kanyang kaliwang mata ay nagpadala ng isang surge ng walang kapantay na eye intent. Gayunpaman, ang Iron Fire ay isa na ngayong rank 8 Ancient God, kaya mas mahirap ang pag-disintegrate ng kanyang supreme technique. Boom! Bang! Ang umuungal na Escarlata na dragon ay lumitaw na malapit nang lumunin si Zhao Fang. Ngunit ilang daang talampakan pa ito mula kay Zhao Fang nang biglang nawala ang ulo ng dragon, at pagkatapos ang leeg, katawan, buntot nito. Sa huli, ito ay ganap na naglaho. Ano? Naiwang tulala ang Iron Fire. Ang kanyang supremo na pamamaraan na kanyang pinakawalan sa tulong ng kanyang patriarch ay biglang naglaho, at hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari. Ang mga kilin at ang mga hayop ay tulala lahat, nakatayong tulala na parang mga tanga. Ang lahat ng ito ay masyadong kakaiba. Swish! Ang katawan ni Zhao Fang ay kumikislap, at agad siyang lumitaw sa tabi ng Iron Fire. God Eye Duplication, Blazing Dragon Fire. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay agad na nagpakawala ng isang panaginip na ambon. Boom! Isang napakalaking Escarlata na dragon ang sumabog mula sa ambon at lumundag patungo sa Iron Fire na may napakalakas na momentum sa mundo. Imposible. Nagulat si Iron Fire sa kanyang talino. Paano ginamit ni Zhao Fang ang kanyang pinakamataas na pamamaraan? Ang kapangyarihan ay nasa antas din ng isang rank 8 Ancient God. Boom! Ang Iron Fire ay nilamon ng pamilyar na pamamaraan na ito. Natahimik ang buong mundo. Lahat ng nakasaksi sa tanawing ito ay tila natulala sa lugar, kaya sila ay natigilan. Ang lahat ng ito ay sadyang hindi maisip. Boom! Matapos tamaan ng kanyang sariling ultimate technique, nakahiga sa lupa ang Iron Fire, natatakpan ng mga sugat ang kanyang katawan. Ang Patriarch ay tumigil na sa pagpapadala sa kanya ng enerhiya. Natalo ang Iron Fire. Sa sandaling ito, nagsimulang lumapit ang isang hindi kapanipaniwalang mapang api at nagninangas na mainit na enerhiya. Isang Escarlata na ulap ng apoy ang biglang bumangon mula sa abot-tanaw. Sa susunod na sandali, isang napakalaking madilim na pulang figure ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Ito ay isang mabagsik at nakakatakot na halimaw ng apoy, isang diablo na gumapang palabas mula sa lava ng underworld. Swish! Kumurap ang katawan ni Zhao Fang at lumitaw sa gilid ni Zhao Wan. Ang aura ng Dark Red Giant na ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa Third Elder ng spiritual race, ngunit ito ay isang nakakatakot na pag-iral na hindi kayang labanan ni Zhao Fang. Good sir, mangyaring maghintay. Isang nakakabingi at nakakamangha na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang mga sinaunang hayop sa paligid ni Zhao Fang ay agad na nanginig sa likas na takot. Si Zhao Fang ay may malungkot na ekspresyon, ang kanyang kaliwang mata ay nakatuon sa paparating na pinakamataas na eksperto. Kung napansin niyang medyo malikot ang mga bagay, agad siyang aalis. Para saan ang tawag ni senior sa junior na ito? Malamig na tanong ni Zhao Fang. Isang madilim na pulang kilin ang lumitaw, ang kanyang buong katawan ay namumula sa madugong apoy, ang kanyang ekspresyon ay galit at makapangyarihan. Ito ay isang nilalang na maaaring mangibabaw sa buong mundo, isang makapangyarihang hegemon. Patriarch. Ang Blood Flame Killens na may paggalang na tumawag. Ang mataba ni Good Sir ay isang God Eye. Ang madilim na pulang tanong ni Kilin ay agad na ikinatigilan ng lahat. God Eye. Sa kanilang isipan, ang isang God Eye ay maihahambing sa nakakatakot na mga bloodline ng nangungunang 10 sinaunang lahi. Ang bawat isa ay isang alamat, isang makadiyos na pag-iral na hindi maabot ng sinuman. Napatingin ang lahat sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Habang iniisip nila ang lahat ng hindi maisip na nangyari, tumingin sila sa kaliwang mata ni Zhao Fang sa ibang liwanag. Oo, habang binibigkas ni Zhao Fang ang salitang ito, ang kanyang anyo ay tila naging maharlika at kahanga-hanga. God Lord, mangyaring tanggapin ang serbisyo ng Blood Flame Kilin Race. Ang madilim na pulang kilin na ilang lipa ang layo kay Zhao Fang ay ibinaba ang katawan nito at magalang na nagsalita. Hindi lang nito pinalaki ang mga mata ng iba at nalaglag ang kanilang mga panga sa gulat.
Maging ang kalmadong mukha ni Zhao Fang ay nanigas dahil sa matinding pagkabigla na natanggap niya.